Ika-42 kabanata sa pagpapatuloy. Isang buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang konstruksyon sa tulong ng Jiangjiangwu. Na makikita ang mga trabahador na abala sa mga paggawa. At ang paggawa ng pundasyon para sa lugar kung saan itatayo ang Oryonggung ay puspusan na. Na makikita silang dalawa ay nanunood sa mga gumagawa. At napapuna sa ilong ang kanyang master at mangyak-ngiyak na sinabi na ito daw ay dahil sa kanya, Jinmu. Dagdag pa nito na umagos ang luha na hindi natin dapat kalimutan ang debosyon ni Wu Jiang. Natumawa na sinabi ng ating bida na oo, master. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na si Amyo, Jinhe ay ginagawa akong isang shaman. Matagal itong maaalala dahil napagdesisyonan naming iukit ang salitang Jung Wu Jiang sa batong pundasyon. Napatingin ang ating bida nang sabihin pa ng kanyang master na pero kahit ano paman, malaking bagay iyan, Jinmuya. Natumugon ito na oo, master. Sinabi pa ng kanyang master na ang pagkain sa dokwan ay siguradong iba sa karaniwang kinakain ng mga manggagawa, kaya anong dapat kong gawin? O kaya, paano kung hindi ako makapagtrabaho dahil wala akong lakas galing sa pagkain? Na sinabi ng ating bida sa kanya na huwag kang mag-alala. Sinabi ko kay Changwu na bigyan siya ng sapat na alak at karne. At sinabing muli sa kanya ng kanyang master na tara na, ang galing mo. Sinabi ng ating bida habang hahawakan ng ating bida ang kanyang master na mas malamig pa ang araw ngayon kaysa noon. Kaya pakiusap, tigilan mo na ang pagbaba, baka kainin ko na pati ang pulang sili sa sobrang lamig. Natinapik ng kanyang master ang kanyang kamay na sinabi na hindi. Iginiit pa niyang sinabi habang hinawakan ng mahigpit ang panyo na muling tumatayo ang mga haligi ng Oryonggung at pumapatong na ang bubong. Kailangan kong makita ang makasaysayang sandaling ito ng personal. Na naiinis na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na kung gayon, kung mahulog ako lang ang magdurusa. Nagulat siya nang abutan siya ng isang nakarolyong papel na sinasabi ng kanyang master na mas mabuti pang kunin mo ito. Habang tinatanggal ang tali ng ating bida sinabi ng kanyang master na pagkatapos maitaguyod muli ang Oryonggung, magkakaroon ng mga bagong disipulo. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga martial arts at sangay na kinakailangan upang ituro sa mga disipulo, gumawa ako ng listahan. Nag-iba ang reaksyon ng muka ng ating bida nang makita niyang sobrang dami ng isinulat ng kanyang master na sinasabi pa nito sa kanya na pumunta ka sa Jiangseogak at hanapin ang mga hindi opisyal na aklat na naisulat doon. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na balak mo bang ilipat ang buong Jiangseogak. Biglang napayuko ang kanyang master at sinabi na ito. Na mabilis na nag-aalala ang ating bida na sinabi na master. At sinabi niya na ayos ka lang ba? May hindi ba tama sa'yo? Na sinabi sa kanya ng kanyang master na siya daw ay may nakalimutan. Na nag-aalalang sinabi ng ating bida na ano daw yon. Sinabi ng kanyang master na nakalimutan kung magdagdag ng ilang bagay sa listahan. Like control. Kailangan ko rin magdagdag ng ilang pagsusulit paano ako naging ganito kawalang ingat. Na napasabi sa isip ang ating bida na hindi pa ba ito sapat kahit na napakaraming libro. Kabalbalan, ito daw talaga ay isang kabalbalan. At sa isang sandali mabilis na umalis ang kanyang master. Tumakbo ito habang sinasabi na dadaan ako sa ganitong direksyon papuntang Cheongheom at gagawa ng isa pang listahan. Dapat ka nang pumunta sa Jiangseogak. Tumugon ang ating bida na okay po master. At nagulat na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na may sakit ka ba talaga? Ang bilis mong lumipad. Para kang kasing bilis ko. Napangiti siya at napapikit ng isang mata na sinabi pa sa isip na talaga bang sobrang saya mo. Masarap makita ang master na puno ng sigla, dahil ba ito sa mga alaala ng taong ito o sa sariling mood ko? Ngayon, mahirap nang paghiwalayin. Habang unti-unting nagiging bahagi ako ng katawan ni Jinmu, marahil. May pagbabago ring nagaganap sa loob ko. Ibinalik na ng ating bida ang mahabang listahan sa pagkarolyo na sinabi pa niya na Jiangseogak. At pagkatapos ay pinantay niya ito sa dulo. Tumingin sa kanyang gilid at sinabi na malinaw na ang Jiangseogak ay pinamamahalaan ng Grace Palace, tama ba? At lumipat ang eksena kung saan tinitingnan ni Grace Palace Master ang isinulat ni Myungjin na napasabi ito na hindi daw ito maari, lahat daw ba ng ito? Tumatawang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na natutuwa akong hindi ako nag-iisa sa pag-isip na baliw ang guro. At tumugon siya na oo. At namuti ang mga mata nitong sinabi na sa tingin ko kakailanganin mo ang ilan sa kanila. Na napasabi sa isip ang ating bida na ano. Madali mo lang silang ibinibigay.
Baliw ka rin ba? At pagkatapos sinabi nito na Jinhye, nandyan ka ba? Natumugon ito na oho, sir. Lumabas ito at lumapit na sinabi na tinawag daw ba niya siya. Inabot sa kanya ang sinulat ng master ng ating bida at sinabi na ihatid mo ang sulat na ito sa Jangseogak kasama si Jinmu. Tumugon ito na sinabi na sige po, master. Tumingin sa ating bida at sinabi na sundan daw niya siya. Seryosong sinabi sa isip ng ating bida na ang batang ito. Dagdag pa niya na base sa iyong titig, sigurado akong galit ka pa rin sa akin. Kung sa bagay, tinangka niya akong patayin dahil lang inasam niya ang posisyon ng dakilang disipulo. Hindi daw pala siya madaling sumuko pero napahinga ng malalim ang ating bida at sinabi na kay ganda sana kung naunawaan mo ang mabubuting intensyon ko. Ang Jangseogak ng sekta ng Wudang ay nasa gilid ng bangin sa ibaba ng tuktok ng Napsakbong kung saan matatagpuan ang Grace Palace. Ang tanging daan papunta roon ay isang makitid na daang lupa mula sa Grace Palace. Dahil dito, walang mga bantay na itinalaga sa lugar na yon. Dahil sobrang hirap daanan ng daan, hindi na kailangan pang magbantay laban sa mga tagalabas. Ibig sabihin, walang makakaalam kahit mamatay ka sa lugar na ito. Nakangisi ang ating bida at sinabi na. Nararamdaman daw niya ito. Bumubulwak mula sa kanya ang matinding pagnanais pumatay. At sinabi ng ating bida na anong pinagmamasdan mo. Nagustuhan mo ba ang likod ng ulo ko? Naiinis na sinabi sa kanya ni Jinhye na talaga bang nasa antas ka na ng tangi. Ha! Nakakatawa yan. Sinabi pa nito sa ating bida na sa mga dakilang disipulo, tanging dalawa lamang ang nakarating sa antas ng tangi. At ang mabilis na umuusad, si Jinmyung Sahyong. Alam ko ang kanilang mga kasanayan dahil nakita ko na sila. Dagdag pa nito sa kanya na hindi ka maaaring nasa parehong antas ng mga sahyong na yon. Kahina-hinala rin na natalo mo si Jinhye Sahyong. Maaari kong isaalang-alang na naloko ang mga mata ng aking ama. Kaya't iisa na lamang ang konklusyon. Na itinuro siya nito at sinabi na sigurado akong gumagamit ka ng mahika para linlangin ang mga tao. Hindi ka ba nahihiya bilang miyembro ng sekta ng Wudang? Tinawanan lang siya ng ating bida ng malakas. At pinunasan niya ang luha sa kakatawa na sinabi pa niya na yan na ba ang tanging naisip mo? Kaya kung hindi mo kaya, wala nang sinuman ang makakagawa. Sagad na ang kabobohan mo. Napasigaw ito sa kanya at sinabi na hoy, ikaw na lalaki ka. Ang hilig mong maliitin ang iyong sahyong. Na napasabi naman ang ating bida na sahyong. Tiningnan siya ng ating bida na may pang-aasar na sinabi na napapatawa mo ako. Maituturing mo bang sahyong ang isang tao kahit na nagbanta siyang papatayin ka? Na nagulat ito sa kanyang narinig. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na kitang-kita ko ang mga iniisip mo ng malinaw. Ibinuka ang kanyang mga kamay at sinabi pa niya na papatayin mo ako dito na walang sinuman na makakakita. Akala mo ba sapat na ang sabihin na natisod at nahulog si Jinmu? Mas kapanipaniwala kung sasabayan mo ito ng kaunting luha. Humakbang siya papalapit sa kanya at sinabi na gayunpaman, sa sandaling sugurin mo ako, mawawalan ka ng balanse. Mag-isip ka ng mabuti. Kapag lumampas ka sa linya, mamamatay ka, kahit ano pa ang lihim kong kasunduan kay Woo-moon-hyum. Ngumisi siya ng masama at nagpalabas ng presyon na sinabi pa sa kanya na napakahirap ng trabaho ng iyong ama. Anong silbi ng lahat ng pagod na yon kung mamamatay ka bago ka maging master? Nanlaki ang mga mata ni Jinhye at pinagpawisang sinabi na anong meron sa malamig na pakiramdam na ito. Dagdag pa niya na humawak sa kanyang dibdib na ang pakiramdam na parang nagyelo ang puso ko. Sinabi pa niya na ito daw ba ay takot. Dagdag pa niya sa kanyang isip na sa isang taong tulad niya natatakot ba ako sa isang katulad ni Jinmu. Binabaliwala ang hierarkiya sa sekta ng Wudang at pinapababa ang dignidad ng isang disipulo sa kanyang mga salita at kilos. Kumakain ng karne. Isa kang salot na gumugulo sa ating sekta. At sinigaw pa nito sa isip na natakot ako sa mga mata at boses ng taong to. Malakas ang paghinga nito na sinabi pa sa kanyang isip na hindi ko ito matatanggap. Lahat ito ay isang magic trick. Isang pandaraya lang ito. Tama. Ito ay isang pandaraya lamang. At pagkatapos sinabi niya na nagpalabas ng enerhiya sa kamay na sa huli na pagtagumpayan mo ang sining ng pandaraya sa mga tao. Pero hindi umuubra ang mahika sa akin. Mas mabuti pang mamatay ka na lang dito. Mabilis na tumalon ito papunta sa ating bida habang sinisigaw na mamatay ka. Ngumisi ang ating bida at sinabi sa isip na sa huli,
ang kinalabasan ay ganito, hangal na nilalang. At dito na po nagtatapos ang ika-42 kabanata. Ika-43 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang kamao na sinabi ni Jinhye na espada. Maari kong ipasok ang key sa isang espada at gamitin ito. Ngunit hindi kinakailangan ng espada ito. Dagdag pa nito na kung ilalagay mo ang key sa espada, nagiging sword key ito, pero kung ilalagay mo ito sa iyong kamao, nagiging fist key naman ito. Sumigaw na sumugod ito habang sinasabi na maghanda ka na. Na nakangisi lang ang ating bida na naghihintay sa kanya. Isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Jinhye sa ating bida, ngunit madali lang niya ito hinarang ng kanyang kamay. Na ito ay kanyang hinawi. Kasunod nito isang malakas na sipa ang muling pinakawalan ni Jinhye sa ating bida na nagawa niyang mailagan. Napatuloy lang ito sa pagsuntok sa ating bida, ngunit ang tinatamaan niya lang ay ang hangin. Na ito ay makikitang naiinis dahil sa hindi siya makatama sa ating bida. At pagkatapos isang mabilis na sipa ang pinakawalan nito na napatalon pa atras ang ating bida. Umikot siya sa hangin habang mabilis na pasugod sa kanya si Jinhye. Sa isang maliit na daanan pareho silang bumaba. Tumawa si Jinhye at sinabi sa ating bida na anong problema. Hindi ko maisip na ang isang taong umabot sa mataas na antas ng tangi ay patuloy na tumatakbo palayo. Tumingin lang ng malamlam ang ating bida sa kanya, habang mayabang pang sinabi ni Jinhye na ito na siguro marahil ang iyong tunay na kasanayan. Dagdag pa nitong sinabi habang mabilis na pinaikot ang kamay sa harapan na naglabas ng enerhiya na hindi mo na maiiwasan ito sa pagkakataong ito. Isang liwanag ang makikita. At mabilis na umatake ito sa ating bida gamit ang Muyaong Shin Shadowless God. Nasunod-sunod na atake na pinakawalan nito sa ating bida. Seryosong iniiwasan nito ng ating bida na ang damit niya lang ang tinatamaan. Dagdag pa nito sa ating bida habang umaatake na napakabilis ng kasanayang ito na hindi mo na makikita ang mga anino. Sa isang marupok na daan kung saan maaari ka lamang tumapak sa makitid, luma, at bulok na espasyo. Hindi na posible pang iwasan ito. Na siya ay napatapak sa isang sirang kahoy na ikinagulat niya. At nakangisi si Jinhye na ibinuka ang mga palad sa kanyang harapan na sinabi sa isip na huhulihin kita at itatapon kita sa bangin. Sa ilang sandali nagulat ito nang mabilis na nawala ang ating bida sa kanyang harapan. Hindi makapaniwalang sinabi sa isip na siya daw ay nawala. Paano daw nangyari yon? Humikab ang ating bida at sinabi na anong klaseng hangal ang napakabagal. Sobrang pagod na ako rito at napapabuka na ang aking bibig sa pagkabigla. Mula sa bangin nakatayo siya patagilid na nagkukuting-ting ng tainga na sinabi pa niya na dumating ka lang ba para makipaglaban na ganito lang ang iyong kasanayan. Nagulat ito na napatingala sa ating bida na nagtataka. At sinabi sa isip na napakabilis daw naman niya. Na makikita ang mata niya na napasabi pa sa isip na isa pa. Nakatayo rin siya sa isang paa na parabang patag ang gilid ng bangin. Nasinigaw muli nito sa ating bida na ikaw. Gumamit ka na naman ng mga magic trick. Nakapangalong baba ang ating bida na nakangising tumingin kay Jinhye at sinabi na ungas ka, lahat na lang ba ng hindi mo alam gawin, daya lang para sa'yo. Dagdag pa niya na mabilis na pasugod kay Jinhye na pasensya na, pero ito ay isang kasanayan ng wudang. Na napangiwi ito ng bibig. Naghandang suntukin siya ng ating bida at sinabi na tikman daw niya ang kanyang kamao. Nasasalubungin din ito ni Jinhye ng kanyang kamao na sinabi na sige lang mayabang na hambog. Ngunit ang suntok na pinakawalan ni Jinhye ay hinarang ng kamay ng ating bida. At mabilis na hinawakan niya ito at mabilis na tinusok ang katawan nito. At pagkatapos sinabi nito sa kanyang isip na mula sa simula, ang target mo ay ang mga vital points, hindi para lamang talunin ako. Dagdag pa niya na pinipigilan ang presyon ng dugo ko at hindi ko maigalaw ng maayos ang katawan ko. Makikita ang kamay ng ating bida na kanyang pinatigas. At hinawak niya ito sa ulo. Ni Jinhye na ikinasigaw nito ng sakit. Makikita ang naglalaglagan na tipak na bato. Na napasabi pa si Jinhye sa isip na nalintikan na. Natalo ako ng kupal na ito. Hawak sa buhok ng ating bida sinabi ni Jinhye sa kanya na hayop ka bitawan mo ako. Hindi mo ba ako bibitawan? Kupal ka. Ngunit isang mabilis na atake ang tumama sa mukha niya na ikinagulat nito. At tiningnan siya ng masama ng ating bida at sinabi na ungas ka. Tinatarget mo ang buhay ko kahit binigyan kita ng pagkakataon.
Dagdag pa ng ating bida sa kanya na sinusubukan ko pang gawin isang master ang isang taong walang kakayahan, pero hindi siya marunong magpasalamat. Makikita ang mata ng ating bida at sinabi pa sa kanya na basura ka na ngayon. Ayusin ko ito sa paraang gusto mo. Isang dakilang disipulo na nagngangalang Jinhye ay natisod ngayong araw iyan na ang katapusan ng taong nakatuon sa pinakamataas na pwesto. Talagang napakahangal na wakas, hindi ba? Na makikita ang mata ni Jinhye na sinabi sa kanyang isip na napakakakaiba daw nito. Si Jinmu, ang disipulo at tagapag-alaga ni Myungjin Sasuk, ay isang bata na walang kamuang-muang. Ngayon, hindi na siya pamilyar, para bang nagbago na siya. Simula kailan nagkaroon si Jinmu ng mga mata na ganyan? Maluha-luha pa nitong sinabi sa kanyang isip na ang mga mata niya ay tila okay lang sa pagpatay. Makikita ang mata ng ating bida at sinabi pa niya na paalam na. Na isa-isang tinatanggal ng ating bida ang kanyang daliri sa pagkakakapit sa kanyang buhok na napasabi si Jinhye na sandali lang. Napasigaw ito at sinabi na iligtas mo ako. Magiging tapat ako, pakiusap, isang beses lang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinabi ng ating bida habang 3 daliri na lang ang nakakapit sa buhok niya na manahimik daw siya at mamatay. Muli na namang napasigaw si Jinhye sa kanya na huwag, anuman ang mangyari. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi na kita bibigyan muli. Dagdag pa nitong sinasabi habang umiiyak sa takot na hindi ko na kailangan. Maging master disciple o maupo sa pwesto ng master. Pakiusap. Pakiusap. Hayaan mo lang akong mabuhay. Na tinitignan lang siya ng ating bida ng tahimik habang umiiyak. At napangisi siya at sinabi na okay. At hinila niya ang kanyang buhok. Na itinapon sa daanan na napasigaw ito na Diyos ko po. Anong klaseng tao ka ba? At pagkatapos makikita ang pagtusok sa katawan nito ng ating bida habang umungol na umiiyak. Sinabi ng ating bida sa kanya na ngayon na nabawasan na ang iyong presyon ng dugo, dapat ay makagalaw ka na. Natumugon ito sa kanya at sinabi na salamat. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na Diyos ko, muntik na akong mamatay. Tinawag siya ng ating bida na agad nitong ikinagulat na nagtayuan ang mga balahibo na tumugon na ano po iyon. Suminyas ang ating bida na papatayin daw niya siya kapag naulit pa daw ito. Dagdag pa niya na ito na ang huli mong pagkakataon. Kung manggugulo ka sa akin ulit, hindi lang ikaw ang magkakaroon ng problema, kundi pati na rin ang bawat isa sa pamilya mo, kaya't alagaan mo ang sarili mo. Naiintindihan daw ba niya ito? Mabilis itong nagpayuko-yuko ng ulo na naiintindihan ko po. CJ. At sinipa niya ito at sinabi niya na okay sige kung ganun, mauna ka. Natumugon ito na opo. Nanginginig ang mga paa nito na sinabi pa niya sa kanyang isip na nakakalungkot lang. Pumasok ako sa sektang Wudang noong 15 taong gulang ako. Ako ay kinilala dahil sa aking talento at naging kilala. Sa edad na 20, naging dakilang disipulo ako ng isang prestihiyosong palasyo. 30 taon na ako ngayon. Napagtanto ko ang lawak ng aking kapangyarihan at naging isa sa mga nangungunang disipulo ng Wudang at maganda ang hinaharap ko. Lumingon sa ating bida at sinabi pa sa kanyang isip na ngunit hindi ko alam na matatalo ako ng isang taon lang na tagapag-alaga. At mula ngayon, kailangan kong sumunod sa kanya ng masunurin. Umiiyak pa nitong sinabi sa kanyang isip na Diyos ko. Paano ako nagkaroon ng kinalaman? Sa taong basagulerong ito. Nainis ang ating bida at sinigawan si Jinhye na hoy, bilisan mo. Bakit hindi ka pa kumikilos? Itutulak na lang kita sa tabi ng daan. Na umiiyak pa din si Jinhye na nakahawak sa bato sinasabing pasensya na po. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na nawasak na ang buhay ko. At dito na po nagtatapos ang ika-43 kabanata.